quick dive lang. Subukan natin baka may mga bagulan pa dito. Shoutout kay Totob Vlog, Batang Siargao 2.0, Jovel Moniz Lakaw, at kay Jubak Comparativo J-Man. Dive safe always mga master at mabuhay po kayo. Ito yung last dive natin mga master nung kalmada pa yung dagat dito sa amin. Tulad ng mga nakaraang dive ay napakarami talaga mga maliliit na surahan ang sumampa dito sa tabi. As usual ay sustainable spearfishing pa rin tayo kaya hindi natin tutusukin yung mga maliliit na isda na nakikita natin. At may mga kawan din ng mga nakalimutan ko ang tawag ng mga isda ito, yung mga umiilaw yung mata kapag tinamaan ng ilaw. Pero maliliit pa mga master kaya binidyo na lang natin. Tumusok na nga rin pala tayo ng mga crabs na ito, yung mga kabawang ang tawag namin dito dahil quick dive lang tayo mga master dahil sa time na ito ay napakaliwanag talaga ng buwan at yung target natin ay baka makachamba tayo ng mga bagulan at yun na nga may nakita tayong isang buko-buko at pinahirapan pa tayo ng buko-buko na ito dahil palaging nakakatanggal sa ating flapper ng ating shaft. Hindi kasi makabuka yung flapper dahil sa buhanginan yung pinagpwestuhan niya at medyo malalim pa yung kinalagyan niya kaya nahirapan talaga tayo dahil nakailang ulit tayo ng CC dito at nakailang beses din siya nakatanggal. Buti na lang ay pumuti na yung kalahating part ng kanyang katawan. Ibig sabihin mahina na yung bagulan at hindi na siya makalangoy ng mabilis. Kung nagkataon talaga na masigla pa yung bagulan na ito ay siguradong kanina pa ito nakatakas. Nakatatlong beses siguro tayo sa pagsisi dito mga master. Tsaka natin siya nakuha. Pero at least hindi na tayo lugi sa ating biyahe at nakadagdag tayo ng isang good size na makabinhi. Pagdating natin sa unahan sa may buhanginan pa rin nakikita ulit tayo ng isa pang buko-buko na halos kasing laki lang ng unang natusok natin. Buhanginan talaga yung paboritong pagpwestuhan ng mga buko-buko na ito. Yung mga malalaking bagulan sana yung target natin mga master kaso wala talaga tayo nakikita. Matagal din kasing lumabas yung buwan ngayon kaya siguro hindi nakalabas ng maaga yung mga malalaking bagulan. At dinagdagan natin yung ating crab na natusok para may partner sila katulad ng bagulan. At pati yung makabinhi ay dinagdagan na rin natin ng kanyang partner at ayan pares-pares na sila. At kahit quick dive lang tayo mga master ay nakalibre pa rin tayo ng pangulam at ayan yung buwan napakaliwanag na talaga pero tsaka na siya lumiwanag nang umahon na tayo at ito yung blessings natin sa gabing ito mga master sa quick dive natin magkakapares na bagulan at crabs at tsaka makabinhi at yung second dive namin mga master doon kami sa Tungatok. Master, welcome back to Tungatok. Tumagsa na doon sa amin mga master, kami ulit na itakloy dalawa, tutusok ulit kami ng mga pangulam mga dalagang bukit. Yun na lang dito mga master ay hindi masyadong maalon at malinaw pa yung tubig kaya sana pagpalain tayo sa dive na ito at sa umpisa pa lang mga master ay hinanap na agad natin yung mga dalagang bukid at tulad ng nakaraan ay malalim-lalim talaga yung kanilang pinagpwestuhan kaya nanibago talaga tayo at nagulat tayo dahil may tumawag sa atin. Andito pala si Jason nakahabol at ang bilis talagang lumangoy ni Jason at naunahan pa niya tayo. Halos gabi-gabi ay nagda-dive dito si Jason kaya kabisadong kabisado na niya yung spot at may nanlalambat pala dito mga master at may maraming dalagang bukid na nahuli doon sa lambat, doon sa ilalim. Kaya yung ibang mga dalagang bukid ay hindi nakabalik doon sa laot at dito na lang sila sa tabi nagpa-ikot-ikot dahil hindi sila makadaan doon sa lambat. At napansin namin na medyo malakas yung agos sa direksyon na linanguyan namin ni Takloy kaya bumalik kami at hindi na kami sumunod kina Jason. At sa pagbalik natin ay dito muna tayo dumaan sa tabi at nakuha tayo ng shell. Isang uri ng buwan-buwan pero hindi siya katulad ng buwan-buwan na kinukuha natin. At wala nang lambat sa part na ito mga master kaya bumalik tayo sa part na medyo malalim at nakatusok tayo ng isang malapad na balawis. Sayang lang at mag-isa lang yung balawis. Akala natin ay mayroon siyang kasama pero nang tiningnan natin sa paligid ay wala talaga siyang kasama at mag-isa lang tong balawis na ito. At kakaunti na lang yung mga dalagang bukid nating nakita dahil siguro sa lambat kaya sinurbol talaga natin bawat tusok natin. At ayan sa pool yung dalagang bukid at yung mga medyo maliliit na dalagang bukid ang nagpakita sa atin at hindi pa sumampa yung mga malalaking mga dalagang bukid. At napansin natin sa mga dalagang bukid na ito mga master ay may mga bakas ng lambat sa kanilang leeg. Siguro ay nakawala to sa mga lambat. Bawat dalagang bukid na nakita natin ay hindi talaga natin pinapasaylo. Sinusundan talaga natin kapag hindi natin tinamaan para hindi masayang. At pati yung muong ay hindi na rin natin pinasaylo. Tinusok na rin natin dahil malaki na yung muong na ito. At nagulat tayo sa part na ito mga master. Akala kasi natin isang igat, isa pala good size na pakol o python triggerfish. Napansin kasi natin yung kanyang buntot kanina
kanina na pagalaw-galaw nang hindi pa siya nakapagtago, kaya sinilip natin at nang ibibideo na sana natin ay hindi pala igat kundi isa palang pakol, kaya tinusok agad natin at tinawag natin si Takloy dahil inakala natin na matatagalan tayo sa paghubot ng isda, pero sinabihan tayo ni Takloy na hawakan daw yung buntot, kaya pagka-angat ni Takloy ay sinundan natin sa pagsisid at yun nga yung ginawa natin, hinawakan natin yung buntot ng pakol at sisiguraduhin natin na hindi ito makakawala dahil napakasarap nito sa inihaw. Nang hawakan natin yung buntot ay parang nahila natin ng bahagya yung isda, kaya hindi natin tinigilan sa paghila at inalog-alog natin para matanggal yung kanyang lock, at ayan, successful natin na na-recover yung isda. Salamat sa Panginoon at malaki yung butas na kanyang pinasukan, kaya hindi tayo nahirapan sa paghugot ng isda at madali natin itong nailabas sa butas. Yung ibang pakol kasi na nakikita ng mga kasamahan natin noon ay napakaliit na mga butas na pinagtaguan, kaya inaabot talaga ng ilang minuto bago mailabas yung isda, kaya buti na lang ito ay tag-isang sisid lang kami ni Takloy at nakuha natin yung isda. At ayan, may malapad at malaking pang-ihaw na tayo mga master. Napakataba talaga ng laman ng isdang ito at kakaiba yung kanyang laman dahil parang solid yung laman niya kapag inihaw mo ito, at kakaiba yung lasa kumpara sa ibang mga isda na iihawin. At nakakita ulit tayo ng pakol, pero yung maitim na uri ng pakol, at pinasilip natin kay Takloy kung okay ba yung butas na kanyang pinasukan. Kaso lang napakaliit talaga ng butas na yan mga master. At kitang kita yung ulo ng pakol, kaya napagdesisyon na namin ni Takloy na wag na lang ipilit dahil medyo malalim yung pinagpwestuhan ng isda at baka masayang lang yung oras namin sa kakasisi dito. At sa part na ito ay may nakita tayong napakaraming mga nagkukumpulang mga swaki, kaso medyo maliliit pa kaya hindi muna natin kukunin yan at papalakihin muna natin. At sa unahan lang ay may nakita tayong emperor, napakaganda ng pwesto niya kaya tinusok na agad natin. Ito yung ibang uri ng emperor na may parang stripe at manilaw-nilaw yung kanyang buntot. Ang mga emperor na ito ay mahilig magtago doon sa mga batuhan. At nakatusok pala tayo dito ng mulmul mga master, kaso lang nakatanggal kaya sinisid natin ulit, at dahil tinamaan siya sa may parting hasang kaya hindi na nakalangoy sa malayo yung isda at madali lang nating na-recover. At nakabalik na naman tayo sa parting may mga dalagang bukid dito sa medyo buhanginan, kaya sinusigurado talaga natin bawat asinta natin. Kaso lang nakatanggal sa flapper ang isang to, pero bali na yung kanyang buntot kaya nahihirapan na siyang lumangoy. At tutusukin sana natin yung dalagang bukid na ito, pero napansin natin na mahinan talaga siya kaya dinakman na lang natin. Medyo kulang pa nga sa size, pero kung hindi natin tutusukin ang mga ito ay doon lang din ito sa lambat pupunta mga master. At may natusok si Takloy na isang malapad na isda kaya agad-agad nating nilapitan. Isa pa lang ilak, buti na lang ay maamo yung ilak na nakita ni Takloy. Medyo malapad-lapad na siya pero mas malapad yung nakita natin doon sa bulok-bulok, pero ayos na rin yan, masarap rin yan sa sabaw at pwede rin yan sa inihaw. At binalikan ulit natin yung mga dalagang bukid mga master, at maganda yung mga patama natin ngayon dahil kaunti lang yung mga nakakawala, pero ang isang to ay nakawala, pero hindi tayo yung nakatusok nito, siguro yung kasama natin o ibang mga spiro, kaya tinusok na rin natin para hindi masayang dahil malubha yung kanyang tama. At sa part na ito ay sunod-sunod yung tusok natin sa mga dalagang bukid, at tinawag natin si Takloy dahil may mga maraming dalagang bukid pa na paaligid-aligid, pero hindi natusok ni Takloy kaya umahon na kami at nakadagdag pa tayo ng isang needlefish dito sa tabi. Madalian lang yung dive namin mga master dahil hindi na kami pumunta doon sa unahan dahil medyo na maalon. Kakaunti lang kasi yung part dito na medyo tago sa amihan, at dito lang kami nagpaikot-ikot. At ahon tayo mga master, at salamat sa Panginoon kahit sa maiksing panahon at maiksing paglangoy ay may mga biyaya pa rin kaming maiuwi. May malapad na ilak si Takloy at mga dalagang bukid at may mga pusit rin. Hindi na lugi sa aming biyahe, at tayo naman ay may malapad na balawis at isang malapad at masarap na pakul sa inihaw. Siguradong matutuwa si madam nito. At yan yung mga dalagang bukid natin at emperor, masarap rin yan sa sabaw. At yan lang muna sa adventure na ito mga master, at kita-kits na lang ulit tayo sa mga susunod na adventures. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure, at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.